Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang sisimulang talakayin ang panibagong manga series na pinamagatang Gachakuta. At ito nga po ang una at ikalawang kabanata ng nasabing manga series. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa pag-uumpisa ng kwento ay ipinakita sa atin ang isang lumat sirang teddy bear na bagyang iniyakan ng isang batang babae. Ayon pa nga sa kanyang ina na kamakailan niya lamang ito binili at ang subukang tahiin nga raw ang nasabing laruan ay hindi na magiging solusyon upang ito ay maisaayos. Kung kaya't upang mapatahan ang kanyang malungkot na anak ay nangako na nga lamang itong kanyang ina na bibilhan siyang muli ng panibagong ganong klaseng laruan na bagyang ikinatuwa ng kanyang anak na iniling pa nga na sana nga raw ay laruang pusa naman ang bibilin nito para sa kanya. Sa mundo ngang ito, ang mga mayayamang individual ay madali lamang ginagawang basura ang mga bagay-bagay at itinuturing ang mga ito bilang mga dumi at walang anumang halaga para sa kanilang paningin. Ngunit hindi nga lamang sa mga bagay umiiral ito, bagkus pati na rin sa mga taong nasa laylayan. Ipinakita din sa atin ang isang lugar na tinatawag na waste collection site kung saan ay nakarinig nga ng bagyang katakatakang ingay mula sa isang silid etong gwardyang nagpapatrolya. Sinubukan nga niya itong tingnan mula sa isang maliit na salamin sa bahaging pinto at mula doon ay kanyang nasilayan ang isang individual na nakaupo sa kumpol ng mga nakolektang basura. Agad nga siyang nabahala at napagtanto na marahil ang individual na naroroon ay ang tinatawag na trash vandal mula sa mga balita at ang kapwa nagiging banta para sa kalinisan ng kanilang lungsod. Hindi nga daw siya makakapayag na makatakas etong misteryosong individual at ipagpatuloy nito ang marumi niyang gawain at agad na pinindot ang alarma para sa buong gusali. Agad na umalingaw-ngaw nga ang malakas na tunog sa buong paligid, kasabay ng pagdatingan ng iba pa nitong mga kasamahan. Mabilis nga nilang itinutok ang mga hawak nilang baril patungo sa individual na naroroon at mariing inatasan na sumuko na lamang sa kanila. Subalit hindi man lamang natinag etong misteryosong individual at bigla na ngang inihagis ang tumpok ng mga basurang naroroon patungo sa mga nabigla at nandidiring gwardya. Kasabay noon ay mabilis ngang sumuot siya sa isang maliit na bentilasyon na nagdadala sa labas na bahagi ng nasabing silid. Agad naman siyang naabutan nitong mga galit na mga gwardya na hindi na nga nagdalawang isip pa na magpaputok ng kanilang mga hawak-hawak na baril patungo sa direksyon nitong tinatawag nilang trash vandal. Ngunit madali lamang ang lahat ng mga ito'y naiwasan ng nasabing individual na talagang ikinabiglang masilayan ng lahat ng mga gwardyang naroroon. Sadyang napakabilis nga daw nitong kumilos na para bang malapalos na nakikipagpatintero sa mga balang pinapakawalan patungo laban sa kanya. Napakadali nga lamang niyang nagawang matalon ang napakataas na bakod papalabas ng nasabing gusali habang patuloy na malakas na maririnig ang mga galit na boses ng mga gwardya naghahangad na mahuli etong anila ay trash vandal. Sa kabila nga ng mala-invincible na pagkilos nitong misteryosong individual ay ipinakita din sa atin na nagtamo din ito ng isang gasgas ng tama ng bala sa kaniyang kaliwang braso. Seryoso nga niyang nawika na hindi siya isang vandal at kapwa'y tinuring pa nga ang mga nasabing gwardya na sila ang tunay na mga basura. Pagkatapos noon ay ipinakita sa atin ang isang syudad kung saan makikita ang mga taong mararangya ang pamumuhay habang may isang individual naman na nakasuot ng luma at maruming kasuotan. Marahang naglalakad nga ito at narinig ang usapan hinggil sa muling pagkilos ng tinatawag nilang trash vandal. Hindi nga maunawaan ng mga ito ang rason ng taong iyon sa pagkalkal ng mga walang kwentang basura. Napatingin nga ang mga ito sa naturang lalaki at pabulong na nawika na malamang ay isa nga daw ito sa mga tinatawag nilang tribe folk. Mas minabuti naman itong lalaki na ngumiti na lamang at hindi pansinin ang pangahamak ng mga matapobreng taong naroroon na patuloy ang pangahamak sa klase ng estado ng kanilang nakakadiri di umanong pamumuhay at hiniling pa nga na sana nga raw ay hindi na bumalik pa ang mga kagaya nila sa malinis nilang lungsod habang ipinakita din sa atin ang kaibahan ng estado ng mga mayayamang individual sa klase ng tirahan mayroon ang mga mahihirap na tao ayon sa kwento. Tila ba isang squatter area ang kanilang mga tirahan at mapipinta ang kahirapan ng buhay sa mga taong napapabilang dito. Gayon din, maging sa nasabing lugar ay mabilis na kumalat ang balita
tungkol sa muling pagsalakay nitong trash vandal, kung saan nga ay kapwa makikita natin etong individual na kanilang pinag-uusapan na siya ring pangunahing tauhan sa daloy ng kwento at nagangalang Rudo mga master. Patuloy na nangangamba nga ang mga taong naroroon sapagkat malamang na muli silang pupuntahan ng mga pulis habang wala naman siyang paki sa kanyang mga naririnig at abala sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay tinawag nga ang kanyang atensyon nitong batang babae na nagngangalang Chiwa at nawikang malamang araw ay siya na naman ang may gawa ng nasabing insidente. Nangangamba nga etong si Chiwa sa kaligtasan nitong kanyang kaibigang si Rudo sapagkat maigpit ang patakaran sa kanilang lipunan pagdating sa mga basura at na-question siya kung ano ang kanyang napapala sa pangungulekta ng mga ito. Sinagot naman siya ni Rudo na ang mga mayayaman nga raw na kagaya niya ay tinatapon lamang ang mga bagay na maaari pa sanang mapakinabangan at bagya siyang nakadarama ng awa sa mga ito, gayon din ay maaari pa nga daw niya itong pagkakitaan at ipinakita ang naayos niyang lumang lampara. Maya-maya ay may mga bata pang dumating sa kanilang lokasyon at nagsimulang magreklamo sa masangsang na amoy ng tirahan ng mga mahihirap. Dagdag pang ang pangahamak ng mga ito na literal nga daw na basura ang lahat ng mga matatagpuan sa lugar na iyon. Napatingin nga lamang sa kanila etong si Rudo habang kanilang ang pinamumuka ang pagiging mahirap nitong binata sa harapan nitong si Chiwa na kagaya nilang mga namumuhay ng marangya. Nilait nga nitong mga batang lalaki ang maruming gloves na palaging sinusuot nitong si Rudo at kinestyon etong si Chiwa sa pagiging malapit sa isang kagaya niya. Dapat nga raw niya itong layuan, lalo na't siya ay isa di umanong anak ng mamamatay tao. Ayon pa nga sa mga matapobreng bata na minsan ang kanilang lugar ay naging tirahan ng mga kriminal, kung kaya't pilit nga daw na binabago ng mga taong naninirahan sa nasabing squatter area na pagandahin ang imahe nito. Subalit ang mga magulang nga daw ni Rudo ang siyang sumira ng lahat. Pagbabanta pa nga nila na kung patuloy etong si Chiwa na magiging malapit kay Rudo ay ituturing din nila siyang isang basurang kagaya niya. Hindi naman nagbitaw ng anumang salita etong si Rudo. Subalit ang lahat ng mga ito ay nakadama ng matinding takot, buwat ng kanilang masilayan ang talim ng kanyang mga mata na tila ba tumatagos sa kanilang mapanghamak na pagkatao. Mas pinili na nga lamang ng mga ito na lumayo at muling nag-iwan ng panlalait sa kanya bilang ang anak ng mga mamamatay tao. Nadidismaya nga siya mula sa mga pahayag na binitawan ng mga ito para sa kanya. Subalit ayon naman kay Chiwa na hindi ganun ang tingin to kay Rudo at hindi siya isang masamang tao na talagang ikinabigla nitong ating pangunahing tauhan. Sa kanyang narinig ay nakadama nga siya ng hiya habang kasabay na pinuri nga nitong batang babae ang kanyang husay pagdating sa pagsasaayos ng mga lumang bagay. Kabilang na dito ang teddy bear na unang ipinakita sa kwento. Nahihiya namang nasambit nitong si Rudo na hindi niya iyon ipinagbibili, bagkus kaniya nga daw itong libreng ibibigay para sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito maiabot ng tuluyan kay Chiwa, ay dumating naman sa eksena ang ina nito na hinahanap pala siya at agarang inatasan ang batang babae na umuwi na sa kanilang tahanan. Kung kaya't agad itong tumugon sa utos ng kanyang ina at iniwan etong nahihiya pang si Rudo. Ang lahat naman ng nasabing pangyayari ay pasimpleng inoobserbahan ng isang individual mula sa isang sulok. Lumipas pa ang ilang sandali at mas minabuti na nga nitong ating pangunahing tauhan na bumalik sa kanilang tahanan. Agad naman siyang sinalubong nitong lalaking ipinakita sa atin kanina na nagngangalang Regto, na sinimulan ngang lokohin etong nahihiyang si Rudo. Gayunpaman ay mas minabuti nga nitong lalaki na maging seryoso ang kanilang pag-uusap at nagtanong hinggil sa muli ngang isinagawa niyang pangungulekta ng mga basura sa nagdaang gabi. Alam nga niyang si Rudo ang may gawa noon habang binigyang diin na hindi nga kinakailangan sanang magtrabaho nitong ating pangunahing tauhan upang kumita ng pera habang nasa murang edad pa lamang. At siya na nga lamang daw ang bahala sa kanilang pantustos sa pangangailangan sa pang-araw-araw. Nagpapalusot nga sana itong si Rudo na hindi naman ganun kahirap lusutan etong mga gwardyang naroroon. Gayun din ay nais nga lamang niya di umanong makatulong sa taong kumupkop at nagpalaki sa kanya. At itinuring pa nga daw siyang isang kapamilya kahit hindi sila tunay na magkadugo. Muli namang nawika nitong si Regto na kung magagawa nga lamang daw nitong si Rudo na maging totoo sa kanyang sarili katulad ng kanilang pag-uusap habang nasa harapan nitong si Chiwa, ay tiyak na mauunawaan nitong batang babae ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Kasabay noon ay napuna nga rin nitong lalaki ang sugat sa braso nitong si Rudo na mula sa daplis ng tama ng bala ng baril na kanyang natamo
matapos ang ginawa niyang lihim na pagpasok sa waste disposal area sa nakaraan. Ninais nga siyang gamutin itong si Recto at kasama na ring pinalitan ang mga bendang nakabalot sa kapwa kamay nitong ating pangunahing tauhan na kanyang nakuha di umano sa pagmamalupit nitong kanyang mga magulang. Ayon pa nga sa kwento na ang kanyang ama ay isa sa mga pinadala sa tinatawag na abis matapos na gumawa ng malalang pagkakasala sa nakaraan. Kaya't bilang aral nga daw ayon kay Recto ay dapat pahalagaan nitong si Rudo ang kanyang buhay sa kabila ng kanilang basurang mundong kinabibilangan. Iniabot nga niya ang gloves na nagsisilbing proteksyon hindi lamang sa mga sugat na mula sa kanyang mga magulang, bagkus pati na rin sa mga mapanlibak na mga mata ng mga matapobreng tao sa kanilang lipunan. Pagkatapos ay nagbigay nga ng babala etong si Recto na kung hindi nga raw gagawa ng pagkilos etong si Rudo ay posibleng diskartehan na nga raw siya ng ibang lalaki. Kaya't dapat ibigay na nga daw nito sa dalaga etong teddy bear na kanyang isinaayos na labis na ikinahiyang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Samantalang ang kanilang interaksyon sa isa't isa ay palihim namang inoobserbahan nitong isang misteryosong individual na nakasuot ng maskara mula sa labas ng kanilang tahanan. Kinabukasan ay todo practice nga etong si Rudo kung papaano ngumiti ng kaaya-aya. Ngunit buhat sa tindi ng tensyon niyang nadarama ay talagang nahihirapan nga siyang isagawa ito. Do'y napagpasyan nga nitong binata na tingnan mula sa mas mataas na bahagi ang lungsod na kanyang kinabibilangan. Ang mga basura nga daw na naroroon ay tinatapon patungo sa tinatawag na abis. Gayun din, maging ang mga sinumang kriminal ay ito nga raw ang nagiging huling hantungan at kaniyang naiisip nga kung ano ang nagiging kalagayan ng sinumang napapadala sa nasabing lugar. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay di niya inaasang darating etong si Chiwa sa nasabing lugar. Nag-usap nga sila hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang lipunan at dahil alam nga niyang siya ang tinatawag na trash vandal ay pinahayag nga nitong batang babae na hindi niya ninanais na makita etong si Rudo na maipadala sa abis. Maya-maya, nung nakakuha nga siya ng tiyempo, ay buong lakas loob niyang inilabas etong teddy bear na kanyang inayos at ibinigay nga ito kay Chiwa sa kabila ng hiya nitong nadarama. Masaya naman itong tinanggap ng dalaga na mas lalong ikinalugod nitong ating pangunahing tauhan na masilayan. Literal nga nag-uumapaw ang kanyang kasiyang nadarama at ninais na agaran itong ilahad kay Recto. Hanggang buhat nga sa kanyang pagmamadali ay di sinasadyang kanyang nabangga etong misteryosong individual na kaagad nga ring tumayo. Kinuha nga nito ang isang partikular na librong nalaglag sa lapag at kasabay na mas minabuting lumayo na lamang nang walang anumang sinasabi. Sa kabilangan ng pagtataka ni Rudo ay hindi na nga lamang niya ito pinansin at nagmamadaling tinahak ang kanilang tahanan. Subalit sa halip nga na isang masayang ngiti nitong si Recto ang bumungad sa kanyang pag-uwi ay literal na labis ngang ikinabigla niyang masilayang nakaandusay sa lapag etong taong mahalaga para sa kanya habang nakatarak ang isang patalim sa kanyang dibdib. Agad nga niyang nilapitan etong naghihingalong si Recto at ninais na malaman kung ano ang tunay na nangyari. Sa halip namang ipahayag ay mas minabuti na lamang nitong lalaki na balaan etong ating pangunahing tauhan na tumakas na lamang at ang basurang mundo nga raw na kanilang kinabibilangan ay dapat baguhin nitong si Rudo. Hindi nga niya ito maunawaan hanggang sa bigla na nga lamang siyang tumanggap ng isang mataas na boltahe ng kuryente mula sa taser ng pulis na dumating sa kanilang lokasyon at agarang siya ang inakusahang pumatay dito kay Recto. Pilit naman niyang ipinapaliwanag sa mga pulis na mali ang kanilang mga hinala at hindi siya ang tunay na kriminal na may gawa ng nasabing pagpaslang sa taong mahalaga para sa kanya. Ngunit sarado nga ang mga isipan ng mga ito at sapat na nga raw na pruweba ang mga bahid ng dugong makikita sa kanyang suot na jacket. Patuloy namang iginigiit ni Rudo na siya ay inosente at walang kinalaman sa naturang krimen. Ngunit isang sapak nga lamang ang tuluyan niyang natanggap mula sa mapanghusgang mga mata ng mga otoridad. Pagkatapos naman noon ay agad na mabilis kumalat ang nasabing balita at umabot na sa kamalayan nitong gulat na si Chiwa. Sinimulan na nga rin ang mabilis na proseso ng pagpataw ng kaparusahan para dito kay Rudo na hindi na nga binigyan pa ng anumang pagkakataong patunayan na siya ay inosente sa mga nangyayari. Hindi nga siya makapaniwala sa kanyang sinapit na kapalaran at walang sino man ang naniniwala na hindi niya ito magagawa. Kabilang na dito, etong maging babaeng labis niyang nagugustuhan. Sa kanyang kinasasadlakan ay lubos nga siyang nilamon ng pakiramdam ng isang tinraidor at nag-uumapaw na matinding galit sa kanyang puso. Nakita nga rin niya itong misteryosong individual at kasabay na napagtanto na ito marahil ang individual na siyang pumaslang kay Recto.
At kapwa nga doon ay nahulog na siya patungo sa abyss habang nag-iwan ng isang mariing banta na gaganti nga raw siya sa lahat ng mga taong humusga sa kanya balang araw mga master. Sa mga sandali nga ng kanyang pagbagsak ay tila ba nakadama siya ng kakaibang pakiramdam sa kalangitan na kanyang nasisilayan. Pagkatapos noon ay nagising na nga lamang siyang nakaandusay sa lapag ng napakaraming basura at agad nga niyang naamoy ang nakasusulasok na hangin sa buong paligid. Labis nga naguguluhan etong si Rudo, buhat sa wala siyang ideya kung nasaan nga ba siya sa kasalukuyan. Sa gitna ng pagpoproseso niya ng kanyang mga naranasan ay kanya namang nadama ang pagsulpot ng isang kakaibang nilalang mula sa kanyang likurang bahagi at labis nga niya itong ikinabiglang masilayan buhat ng ito ay likha sa mga basurang matatagpuan sa nasabing lugar. At naunawaan na ito ang tinatawag nilang abyss, ang lugar na tapunan ng mga basura mga master. Labis ngang nakadama ng takot etong si Rudo habang agaran siyang sinimulang habulin nitong mga kakaibang halimaw na bigla na nga lamang sumulpot sa kanyang lokasyon. Hindi nga makapaniwala etong ating pangunahing tauhan na may ganitong mga klaseng nilalang na nabubuhay mula sa kumpol ng mga basura. Gayon din kinestyon kung paano siya napadpad sa lugar na iyon. Tuloy-tuloy nga siyang inaatake ng mga ito hanggang sa kanya nakita ang isang piraso ng bungo ng isang namatay na tao na talaga nagbigay ng matinding kilabot sa kanyang buong katawan at muling sinisi ang mga taong naging sanhi ng pagkakatapo niya sa abyss. Marahil dahil nga rin sa matinding pagod ay di sinasadyang nahulog nga siya mula sa bundok ng mga basura at napagtanto na hindi lamang etong mga halimaw na yari sa mga basura ang banta sa kanyang kaligtasan, bagkus maging etong araw nakakalasong hangin na kanyang nalalanghap mula sa naturang lugar. Agad nga siyang luminga-linga upang humanap ng lugar na magiging ligtas para sa kanya. Subalit wala siyang anumang matanaw kundi ang tila ba walang hanggang dagat ng basura at muling nilamon ng kawalang pag-asa. Kasabay noon ay napasukan nga siya ng dugo na epekto na nakakalasong amoy ng paligid at naging sanhi upang muling matukoy nitong mga literal na basurang halimaw ang kanyang kasalukuyang lokasyon. At sa mga panahong nais na nga niyang sumuko ay muli niyang naalala etong si Recto at ang kanyang mga naging huling kataga. At dahil doon ay nabuhayan ngang muli ng loob etong si Rudo at ninais na ipagiganti ang kanyang naging mapait na kamatayang sinapit. Hindi nga daw siya makakapayag na ganoon na lamang kadaling mapaslang at mas piniling ang harapin etong mga basurang halimaw gamit ang napulot niyang tubo. Samantalang ang kanyang pakikipaglaban sa mga ito ay napukaw ang atensyon nitong isang misteryosong nakamaskarang individual mula sa di kalayuan mga master. Literal na agresibo nga ang mga basurang halimaw na naroroon at nais siyang gawing lamantyan ng mga ito. Gayon din, dahil na rin sa matinding pagod, ay nagawa siyang tamaan ng atake ng isa sa mga ito, subalit hindi naman natinag ang determinasyong tinataglay nitong si Rudo at gamit nga lamang isang lumang yero ay kaniyang matagumpay na nahiwa at napaslang ang isa sa mga basurang halimaw na kanyang kinakaharap. Magkaganoon man, sa kabila ng kanyang tapang at lakas na ipinamalas, ay tuluyan pa rin bumigay ang kanyang katawan at di na magawa pang kumilos para maiwasan ang mga tumilapong parte ng katawan nitong basurang halimaw na kanyang napaslang. Hanggang sa ipinakita sa atin, etong isang payog na nagbigay ng proteksyon kay Rudo mula sa pagbagsak nitong halimaw sa kanyang kinaroroonan. Nakapit-kapit itong misteryosong individual na ipinakita sa atin kani-kanina lamang. Naguguluhan naman etong ating pangunahing tauhan habang agad siyang dinampot nitong nasabing individual na sinipang nga siya mula sa likurang bahagi at muling napasukan ng dugo dulot ng maruming hangin. Kasabay ng agarang paglalagay ng maskara sa kanyang mukha. Agad ngang natanong nitong si Rudo etong misteryosong individual kung nasaan sila sa kasalukuyan. Wala namang plano sanang sumagot etong naturang lalaki, subalit patuloy lamang sa pagtatanong etong binata na isinaad na nagmula nga daw siya sa itaas na bahagi at nahulog sa nasabing abyss at literal na naguguluhan din sa kung anong klaseng ilalim na lugar etong kanilang kinaroroonan. Ninais namang patahimikin siya nitong nasabing individual, ngunit patuloy lamang etong si Rudo sa pagtatanong kung kaya't galit na galit nitong isinaad na wala sila sa sinasabi niyang underground. Bagkus ito nga raw ang ibabaw ng kanilang mundo, ang lugar kung saan itinatapon ang mga basurang nagmumula sa mga taong naninirahan sa langit at binigyang diin na dapat siyang manahimik na lamang sa isang tabi. Samantalang dahil nga sa malakas na ingay ng kanilang pag-uusap ay muli na namang lumabas etong mga panibagong basurang halimaw sa kanilang lokasyon. Ayon nga dito sa kanyang kausap ng mga nasabing halimaw ay ang mga tinatawag na aberrant beast at kapwa sinisisi nga etong kaingayan ni Rudo kung bakit ang mga ito di umano
ay kasalukuyan silang piniling puntiryahin. Doon nilabas nga nito ang kanyang dalang payong at tila ba binalot ng kakaibang enerhiya kasabay ng pagbabagong anyo nito na puno ng mga talim ang bawat sulok na tinataglay. Sinugod nga siya ng isa sa mga aberrant beast, subalit gamit nga itong kanyang sandatang payong ay madali lamang niyang napahinto itong nasabing halimaw at sa isang iglap nga ay kaniya din itong tuluyang napaslang. Hindi naman makapaniwala etong si Rudo habang pinagmamasdan sa isang tabi na gamit nga lamang di umano ang parang isang tig-100 payong ay tuluyang mabilis na nagapi itong mga dambuhalang aberrant beast. Patuloy naman sa pagkilos etong misteryosong individual at mas minabuting ang tapusin na ang natitirang mga halimaw gamit ang skill na tinatawag niyang Unbreaker 8 tier na talagang winasak ang buong katawan mayroon etong aberrant beast. Labis ngang humanga etong si Rudo sa lakas at teknolohiyang tinataglay di umano nitong individual na nasa kanyang harapan at naniniwalang kung magagawa niyang magtaglay ng ganong klase ng kapangyarihan ay magagawa niya ng magiganti laban sa mga taong gumawa nito laban sa kanya at kay Regto. Pagkatapos noon ay ibinaling nga nitong naturang individual ang kanyang atensyon sa ating pangunahing tauhan kasabay ng pagtanggal nito ng kanyang maskara at nagpakilala bilang si Engine na isa di umanong ordinaryong janitor sa nasabing lugar mga master. At matapos nga ang nasabing eksena ay doon na rin po pansamantalang nagtatapos ang Chapter 1 at Chapter 2 sa manhwa series ng Gachakuta. Maraming salamat po mga master sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli,